ngayong umaga sa Go Negosyo, Kaya Mo. Alam mo ba kung saan nakakakuha ng mga supply para sa techie business mo? Mamaya lang ang pupuntahan natin, ang pinakamalaking source ng computer parts dito sa Manila. Para naman sa mga gustong pumasok sa negosyo ng mga swimsuits ngayong summer, abangan ang storya ng Cocotini Beachwear. Alamin ang inspiring na kwento sa likod ng food manufacturing company na CDO. Paano nga ba sila nagtagumpay sa negosyo? Mga suki, good morning and welcome to another episode of Go Negosyo. Ano na ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Marami siguro kayong nakuhang business ideas from summer galing sa mga nakita natin last week. Pero ngayong linggo naman, syempre may baon ulit kami mga bagong ideas para sa mga negosyong pang-bakasyon. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinabonggang #1 negosyo partner nyo sa TV. Go Negosyo, kaya mo, tagumpay sa kahirapan. Patok na patok ang mga gantong internet shop ngayong summer, lalo-lalo na sa mga kabataang mahilig mag-computer. Kasi dito sila nakaka-surf ng web, naglalaro ng games, at nakaka-connect sa iba pa nilang mga kaibigan. Kung gusto nyo malaman kung saan nakakakuha ng supplies para sa gantong klase ng business, panoorin nyo to. Sa high-tech na mundo natin ngayon, maraming business ang gumagamit ng mga computers. Para sa mga tinatawag na techie or mahihilig sa teknolohiya, may isang lugar na paboritong bilhan ng mga piyesa na pang-computer at iba pa. Dito sa San Juan, Green Hills ay nakalinya sa Gilmore Avenue ang mga computer shops na tinataguriang mas mura kaysa sa kahit anong lugar sa bansa. Dito ako bumibili kasi maraming choices eh. Magkakalapit yung iba't ibang tindahan, saka competition, prices. So makikita mo yung kung sino mas mura, sino mas mahal, saka mas maraming pagpipilian. Mas malaki ang kamurahan niya kaysa iba. Nakakamenos. Dito ako bumibili sa Gilmore kasi ayun nga, mas mura, sa mas malapit sa akin. Mukhang sikat na sikat ang Gilmore para sa mga piyesa na para sa PC or personal computers. Pero paano nga ba naging one-stop shop ang Gilmore Avenue? Sa Gilmore, ang makikita mo dyan is may mga laptops branded, may mga low-cost na laptops, merong branded na PCs, and clone PCs. Pwede kang bumili ng mga accessories like hard drives, computer keyboards, mouse, mga specialized keyboards for gamings, basically everything about computers. Ang kadalasang bumibili sa Gilmore is yung mga hobbies. Meron din mga estudyante, meron din mga working class professionals, meron din kami mga clients sa SMB market, at kadalasan sa mga November to January, mga corporate naman. Dito sa Gilmore, lumalabas rin na mas mura mga piyesa para sa mga PC or personal computers at laptops kaysa sa mga nakabuo ng computer na matatagpuan sa mga manufacturers. Mas mura yung mga parts because we try to be competitive. Ayaw namin na may mas mataas sa amin. Kasi iyan yung point na kaya kami pinupuntahan ng mga tao. Nasusunod mo kasi yung gusto mong mabuo na computer. For example, may gusto kang VGA card. Ito yung specific brand, ito yung specific capacity. Yan ang pwede natin ilagay sa PC na gusto mong buuin. Ngayon, kung wala ka naman time, gusto mo yung build isang buong system na lang, we can do that for you. Nakakainganyo nga naman pumunta dito sa Gilmore para sa mga computer parts and repair services. Pero matanong namin, safe ba at okay ang quality ng PC parts dito sa Gilmore? Most of our items are sourced from the authorized distributors for the Philippines. And sa pagkakaalam naman natin lahat, ang mga parts ngayon is all made in China or Taiwan. So, relatively, it's safe. And the quality is also good because we also give warranties for 1 year. Mas makakabuti kung nagsisimula pa lang sila at gusto nila makatipid at makakuha ng magandang quality na computer. Garantisado naman pala ng mga nagbebenta dito sa Gilmore ang kalidad ng mga produkto nila. So, kadalasan bumibili talaga yung mga internet cafe, yung mga nagbi-business ng computer shop.
bumibili sila mga 20, and then meron din mga call center, ganyan, tapos mga personal use din nila. Majority of the clients kasi dito are looking for mga startup business, especially mga OFWs or mga tao sa probinsya. Yung mga bumibili rito sa amin, yung mga company, mga computer shops na naghahanap ng mga pyesa na hindi nila nakikita sa mga department store. Marami kami mga loyal customers, not just in Manila but all over different provinces from all over the Philippines. Wow! Mukhang nandito na nga lahat ng mga kailangan ninyo na PC or laptop parts para sa magpapaandar sa inyong bagong negosyo. Mabuti na padaan ka. Teka, akala ko papunta ka sa beach sa linggo. Ay, baka nga po next week na po kasi wala pa po akong makahanap na swimsuit na bagay sa katawan ko. Parang gusto ko nga pong ako na lang gumawa Paano po kaya yun? Teka, bakit nga hindi Pwede Alam ba may kilala ako nakapagpatayo ng sariling negosyo dahil lang sa paghahanap ng perfect na bikini? Ay, talaga po? Ano pong kwento niya? Ay nako, halika, panoorin natin ang istorya ni Coco Tini Beachwear. Ay, panoorin mo. Dumadami na naman na naghahanap ng panibagong mga swimsuit na maisusuot ngayong summer. 5 years ago, isa lamang ang preschool teacher na si Mia Villavicencio sa mga nagsha-shopping para sa mga sarili niyang bikini sa mga mall. Mula noon ay naitayo na niya ang Coco Tini Beachwear, isang brand ng mga dinidesign niya na mga bikini at damit. Yung Coco Tini, we specialize in bikinis that have embellishments, meaning meron siyang sequins or beads, crystals, so hindi siya yung ordinary bikinis mo. And then we also have cover-ups and long dresses, and these dresses, hindi lang siya pang beach, pwede mo rin siyang pang araw-araw in the city in Manila. Everything is sourced locally. Lahat ng materials namin, dito namin kinukuha. Nag-umpisa yung Coco Tini in 2005. It was the idea of my best friend, si Lynette. Dahil nung time na yon, yung mga swimsuits natin dito, halos puro imported. Wala pang local. And lahat sila mahal, tapos hindi maganda yung fit sa katawan natin kasi iba naman yung katawan ng Filipino women sa katawan ng, let's say, mga taga-Australia or United States kung saan nanggagaling yung swimsuits natin dati. We decided to make our own brand na fit sa body type ng mga Filipina. Iba siya sa ibang brand kasi tulad ng sinabi ko, nagdadagdag kami ng special materials para iba-iba yung design niya per bikini. So, hindi kayo marami na pare-pareho. Sa ngayon ay walang sariling store ang Coco Tini. Pero para kay Mia, tama lang daw sa business na to ang consignment, kung saan ibang establishmento ang nagtitinda ng kanyang beachwear. Pero, kaya nga bang maging successful kahit na consignment lang? Right now, we are consigning in Rustans and in Shangri-La. And it works for us kasi mas gusto namin yung ganito na nakikibenta muna kami sa ibang stores para hindi muna namin poproblemahin yung renta sa mall or yung problema sa mga sales ladies, yung mga ganyan. Yung mga araw-araw na problema kapag may sarili kang store, hindi na namin iniisip yon. So, ang nangyayari lang, nagde-deliver kami, sila yung bahalang magbenta para sa amin. Kung kulang, tatawagan nila kami. Kapag nagsisimula ka pa lang sa negosyo, mas maganda kung consignment. Kasi para sa akin, always start small. Okay? Mag-umpisa ka sa maliit. Kung masaya ka sa nangyayari sa business mo, saka ka magkaroon ng sariling store, saka ka lumaki. Pero kung gusto mong subukan pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, mas maganda kung makiki-consign ka muna sa ibang store. Malayo na nga ang narating ng Coco Tini sa ganitong approach ng pagbebenta. Para naman sa mga nais pumasok sa ganitong negosyo, ano kayang kailangan para magsimula?
kung gusto mong mapunta sa ganitong business, unang-una talaga kailangan yung passion mo. Na kailangan talaga gusto mo yung ginagawa mo. Kasi, sa totoo lang, mahirap siya. Pero kung gusto mo siya, parang mag-i-enjoy ka lang, masaya lang. Nung nag-umpisa kami, wala pa kaming sarili naming mananahe. So, naghanap kami ng pwedeng magtahi para sa amin. Pero, siguro mga 2 years ago, dahil nakapag-ipon na kami, nakabili na kami ng sarili naming mga sewing machine, meron na kaming regular na mananahe ngayon. So, mas maganda rin kung ganun kasi mas kontrolado mo kung ilan yung nagagawa mo. Wala kang minimum number of pieces na kailangang gawin kesa kung nagpapagawa ka sa iba. Minsan, nagre-require sila ng ganun eh. Yung capital na nilabas namin nung nag-uumpisa kami, mga 90,000. Tapos, puro ano lang yon, puro pang tela lang yon at pang bayad lang yon sa magtatahi para sa amin. Kami ng mga partners ko, puro kami mga babae, 3 kasi kami. So, masaya kami na ginagawa namin to para sa mga babae dito sa Pilipinas na nabibigyan namin sila ng mga produkto na quality, 'di ba, na conforme sa katawan natin. Kung gusto niyong magtayo ng sarili niyong business, i-try niyo lang, lakasan niyo lang yung loob ninyo. Kasi tingin ko yung mga Pilipino ngayon, mas gusto nila pag local eh. Parang talagang ini-embrace na nila na, oy, galing to sa Pilipinas, tangkilikin natin. KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Tayo po kami ng maliit na business sa bahay namin. Since bago lang po kami dito, ano po ba yung maganda at matipid na paraan para ma-market namin yung business namin? Good morning mga suki! Ako po si John Lucoa, ang inyong angelpreneur. Good question yan dahil very in during these times of crisis na kailangan ni mga households ay magkaroon ng small business. No? Well, kung ang business niyo ay home-based or home enterprises, ang feeling ko, simple lang ang solution. Do not try to make your business complicated. No? Dahil nagiging successful dahil you're able to do the small things right. Ano yung mga small things? For example, karinderya. Kung may karinderya kayo, malinis ba yung karinderya nyo? Masarap ba yung lutuin nyo? Meron ba kayong washroom or toilet? At yung washroom na toilet ninyo ay malinis ba? Mabango ba? Meron ba kayong napkins? Malinis ba yung mga kubyertos nyo? Etc. etc. At saka maganda rin yung service na meron kayong malinis na tubig na may yelo. Libre na yun, hindi na kailangan bumili ng mineral water. Yun naman, sa isang negosyo na familiar ako dahil nasa food business ako. However, if you're in other businesses that are home-based tulad ng handicraft, etc., madaling palakihin din yon dahil mag-iisip na lang kayo ng design. Pumunta kayo sa mall, tingnan niyo yung mga hinahawakang bag ng mga estudyante, yung mga mall goers. Tapos mag-isip kayo, ano bang magagawa nyo para mapaganda yung product? Kunyari yung handle ba ng bag pahaba ng pahaba, o kaya yung bag palapad ng palapad, o kaya yung colors ng bag ganyan. Gumawa kayo ng product development. Yung product development hindi maaring mawala sa ating mga negosyante. Araw-araw iniisip natin yan. Paano natin mapaganda yung produkto? Paano natin mapamura ang produkto, yung production cost? So, kasama yan sa mga iniisip natin pang araw-araw yan. So, kung home-based, palalakihin mo, madali. Kung home-based business, kung food business, do the basic things right. Your customers will come back. Kung naman ito ay handicraft na may
intellectual input o kaya yung input ng design, kailangan mo talagang product development. Hindi pwede yung forever na lang one size, one style, one color, one material. Maghanap kayo ng mga new designs na maging saleable sa market. Sa pagbabalik ng Go Negosyo, kaya mo! Silipin natin ang nakaka-inspire na kwento sa likod ng food manufacturer na CDO. Welcome back mga suki! Ang susunod natin makikita negosyo ay isa sa mga pinakamalaking manufacturer ng mga food products sa buong bansa. Kahit sa ang tindahan, grocery store, abay makikita natin ang mga produkto nila, mapa canned goods man o frozen food. CDO Carne Norte, CDO Bibo Hotdog, CDO Meatloaf, CDO Holiday Ham, ilan lang ang mga produktong ito sa kinikilala ng mga Filipino consumers mula sa CDO. Ano nga bang kwento ng paglago nito mula sa isang hobby patungo sa isa sa pinakamalaking food manufacturer sa bansa? Ang CDO ay initials ng aming founder and vice chairman, si Corazon Dairoong. Ang CDO ay gumagawa ng mga fresh processed meats, yung mga hotdog, bacon, frozen corned beef. Ganun din, gumagawa din ang CDO ng mga canned meat products. At pumasok na kami sa canned fish products. Ang CDO ay nagsimula noong 1975 sa kusina mismo ni Mrs. Corazon Dairoong. May dalawa siyang workers. Nagtitinda lang sila ng mga siopaw. Doon sila nag-umpisa. Na-discover nila na maganda palang palaman sa siopaw yung longganisa. So ino-offer sa mga kaibigan, kapitbahay, hanggang lumaon, nadagdagan na yung produkto niya. Naggawa siya ng mga longganisa, tsaka tosino. Hanggang noong 1981 nang ma-incorporate na yung CDO Food Products into Foodsphere Incorporated. Nung magsimula kasi sa kusina, mga 150 kilos lang ang ginagawa nila. Ngayon, kami ay nalulugod na patuloy kaming lumalaki at nabibiyayaan ng Panginoon. Ang total production namin ay umaabot sa 300,000 kilos a day. Kaya, syempre, dumami na rin yung mga manggagawa natin mula sa nag-umpisa sa 2 kasama sa trabaho. Over 2,000 employees na ngayon mayroon ng CDO. Yung mga produkto natin, sabi ko nga, nag-umpisa lang sa siopaw, pero ngayon, yung tinatawag na mga SKU o stock keeping units natin, umaabot na sa mahigit sa 500 klase ng produkto. 35 years later, ay patuloy pa rin ang success ng CDO sa industriya ng pagkain. Ano kaya ang sikreto ng kumpanyang ito pagdating sa paglago ng negosyo? Siguro katulad ng ibang mga negosyo, talagang marami din tayong naging mga challenges. Pero we turn this into opportunities. Example na lang nung 1997, yung Asian Financial Crisis. Siguro yung ibang mga kumpanya nagle-lay off, nagre-retrench. Pero ang CDO, hindi namin naisip na bawasan yung aming mga manggagawa sa halip. Nag-isip kami ng paraan paano kami lalong magkakaroon ng negosyo. Doon namin inumpisahan yung fruit preserves. Yung aming mga nata de coco, nag-umpisa kami parang hindi nagamit sa halo-halo. So, lahat na yan, merong mga kaong, merong langka. So, at that time, yun yung naging bagong venture namin. Kaya, yung mga tao namin, na-maintain namin sila. Kamukha ng isang taon, medyo mahigpit din ang kalagayan ng ekonomiya, pero nagbubukas pa kami ng planta at patuloy na nagbibigay ng trabaho sa komunidad. Siguro masasabi ko noon, we're proud na we continue to innovate. Isa sa driver ng growth at ng success ng CDO. At yung sarap ng pagsasama-sama, meron kami dito na pinangangalaga ang kultura. So siguro ito, kasama yung matibay na paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, ang nagbubunsod sa amin para patuloy na mag-negosyo at maibalik naman hindi lang sa komunidad, kundi sa mga kapuspalad nating mga kapwa Pilipino
yung kung ano yung success na tinatamasa ngayon ng CDO. Hindi lamang sariling tagumpay ang hangad ng CDO. Pati ang mga small business owner ay nabibigyan rin nila ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng CDO Negosyo Ko Program. Ang CDO Negosyo Program ay isang programa na sinimulan namin sa aming mga food stores. Meron kami ngayon 11 na outlets of food stores sa Kamaynilaan. Ini-encourage nito yung mga maliliit natin na mga negosyo, yung may mga, we're trying to develop entrepreneurial spirit, no, sa kanila para makapagsimula sila ng maliit na negosyo. At dito matutulungan namin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila sa mas maa-afford na halaga. Siyempre may mga diskwento yan at may iba pang mechanics ng program na makakatulong sa kanila para makapag-umpisa sila bilang isang negosyante. Dahil sa commitment nito sa paghatid ng kalidad ng mga produkto at pagtulong sa mga nais magnegosyo, binibigyan namin ang CDO ng Tatak Negosyo Seal of Approval. Nakakatuwa naman ang inspiring story ni Mrs. Corazon Dairoong ng CDO mula sa pagiging housewife na nakapagpalago ng sariling negosyo at gayon din si Mia ng Cocotini Beachwear. Talaga namang inspirasyon namin kayo. Kita nyo na mga suki, mapababae o lalaki, kayang-kaya magkaroon ng successful na negosyo. Basta tumutok lang kayo dito sa Go Negosyo, kaya mo, mabibigyan namin kayo ng tips, inspiring stories, at ideas na makakatulong sa inyo. Kung may tanong po kayo tungkol sa business, mapatungkol sa supplies o sa marketing, sa pagpili ng produkto, siguradong lahat yan, masasagot namin dito. Dahil sa Go Negosyo, kaya mo magpatayo ng sariling business at magtagumpay mula sa kahirapan. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Nula, and of course, Folded and Hang, Jelly Bean, Krisha Shoes, Dr. Vivian Sarabia, Joy for All Seasons, and Tumble Tots International Preschool in Libis, at maraming salamat Kids Ahoy! Apparel sa Star Mall EDSA, and KSA Magic Skin Whitening available at Star Mall Alabang, SM Fairview and SM Bikutan. For dealers, you may call 566-8029. At Reyes Haircutter Salon, maraming salamat. Don't forget to grab a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs and the 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Pax Lapid and Mr. Ping Soto, available at all major bookstores nationwide. Muli po, magkita-kita tayo next week. Huwag kalimutan na sa negosyo, may tagumpay mula sa kahirapan. Ako po si Gladys Reyes Someru. At ito ang mas pinalaki, mas pinaganda, at new and improved Go Negosyo, kaya mo! So much fun the night.